Pero sa ngayon po, ang pag-usapan natin, medyo makabuluhan naman. Sa tingin ko, makabuluhan. At ang ating itatakil na ito ngayon ay malapit ito sa puso ng lahat. Kasi 90% po ng Pilipino sa buong Pilipinas ay mga gutom. So okay, ang natawag lang attention ko nito sa dahil lamang sa sinabi nung isang ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation na walang iba si Attorney Larry Gadon. Na kapwa ko, disbarred din siya na abogado, disbarred din ako. So ngayon, ang kanyang pagka-disbarment, pagka-disbarred sa kanya ay mas masama ang dahilan. Dahil siya ay nanlait o nagmura sa isang babae na reporter. Ako naman ay nang dahil sa nag-publish ako sa Facebook ng isang reklamo na sarili kong reklamo, hindi reklamo ng client, sarili kong reklamo na kung saan ay nagsampa ako noon ng reklamong plunder laban sa dating congressman namin na walang iba kundi si Ferdinand Denan de Ledesma Hernandez sa South Cotabato. Kasama ang kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na siyang may-ari ng mall na pangalan ay Tacorong Fitmart Mall. At kasama dyan sa kinasuhan ko po ay si Regional Director noon ng DSWD Region 12 na Zibay Zorahaida Tanggol Taha. Kasama rin kanyang mga opisyal sa kanyang DSWD Region 12 na si Rohaifa Kalandaba na accountant noon. Kasama rin ang kanyang mga Beach and Awards Committee officials na pinangungunahan ni Jackie A. Lau na siya nagsampa rin naman ng disbarment laban sa akin dahil daw pinost ko sa Facebook. At sabi niya hindi daw totoo na siya chairman of BAC, Beach and Awards Committee. Kasama rin ang kanyang mga tauhan na si Emerita Q. Dizon na vice chairman ng BAC at saka si Muhammad Faiz Zarif. Kasama rin dyan sa kinasuhan ko ay mga anak ni Maria Virginia Ledesma Hernandez. Dahil sa binenta nila, dinaya nila ang bidding, public bidding ko pero exemption sa dahil emergency bidding, dinaya nila yung tinatawag na RFQ scandal sa mga ating pamahalaan, yung RFQ request for quotation, RFQ scandal sa mga bidding. Sa totoo lang, disbarred ako 5 taon. Si Gadon, iba naman kasalanan niya, mas immoral sa kanya. Sa akin, hindi. Sa akin dito, sa totoo lang, yung disbarment sa akin, tinitingnan ko lang na isang, para positive thinker ako, tinitingnan ko lamang ito na isang gawad ng kagitingan. Medal of Valor. Kasi lumaban ako para sa bayan, nagkaroon ako ng problema, natanggalan ako ng trabaho, kasi hindi na ako pwede umapir sa korte dahil nga wala na akong lisensya. So dahil ganoon, tinatawag ko sarili ko ito na Medal of Valor para sa bayan ng laban ko. Bago tayo magsimula, nakalimutan ko pakilala sarili ko na ako po si Dr. Toto Kausing or alias Toto Bunyog. At kami po sa Bunyog Party List o di kaya partido na rin ito ay ito po ang magiging totoong partido ng mga totoong tao. Hindi po kagaya ng Liberal Party na nung isang araw ay nag-anunsyo sila, sasagawa sila ng party list ng Liberal Party. Para saan pa? Bakit hindi kayo lalaban? Di ba since time immemorial naging Liberal Party na yan? Marami bang naibigay niyo sa tao? Well, mas maganda naman kayo nandihamak kaysa kay Duterte at kay Bongbong Marcos. Pero at least, you are still another mold that also causes hardship and poverty to the Filipino people. Mga policies that do not jive with reality. The policies na hindi naman nawawala, yung corruption sa kalsada, sa construction, sa pork barrel nung panahon ni Noynoy. Si Noynoy lang ang kung ako paniwalaan mo, si Noynoy lang ang hindi kurap. Ang mga tao na appoint sa paligid niya ay
Niyayari lang, niluloko ng Sinoynoy. Yan ang problema. So, usapin natin ngayon, kahirapan. Talaga bang mahirap ang mamamayang Pilipino o hindi? Kung ayon naman sa kanyang, kagaya ko na na-disbar din, na si Atty. Larry Gadon, ang kanyang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, kung tawagin mo kuminsan, Papa. Bakit Papa? Ngayon, sinabi niya, haka lang daw yung kahirapan. Hindi raw totoo na mahirap ang Pilipinas. So, sino sa mga, kung ihiwalayin natin ang mga Pilipino sa iba-ibang mga tribo, sino mga tribo mayaman, sino tribo mahirap? Mga Kapampangan ba naghirap o nagyaman? Mga Ilocano ba na mga kabsat ko, yumaman ba o mahirap? Mga Pangasinense ba? Yumaman ba o mahirap? Mga Cebuano ba? Yumaman ba o mahirap? Mga Waray, yumaman ba o mahirap? Kayo mga Ilonggo dyan, yumaman ba kayo o mahirap? Kayo mga nasa Surigao, yumaman ba kayo o humirap? Kayo mga tagal Mindanao, mga Agusanon, mga Davao nun, sa mga Blaan, mga Maranao, mga Maguindanao, mga Tausog, mga Sambuangueño, yumaman ba kayo o humirap? Ngayon, ano bang klase ito si Gadon? Naupo ka dyan. Anong ginawa mo? Anong proyekto ginawa mo? Advisor ka, dapat nag-advise ka na kay Bongbong kung anong gagawin. Ano ba talaga ang tanong? Talaga bang mahirap tayo o haka-haka lang na mahirap tayo? Una, ang standard na presyo ng bigas na para sabihin na hindi tayo naghirap ay 20 pesos per kilo. Natupad ba yan? Kabaliktaran. Ang presyo, pinakamababa, times 2, 40 pesos. Wala ka na makitang 40 ngayon, nasa 15. Tataas pa ng 60. Kung gusto mo masarap na bigas, jasmine rice, umaabot ka pa na 60 yan ang per kilo. Plus, ang gasolina, tumataas na rin. Babalik na naman sa dating mga grade, mga umabot, di ba, umabot sa 90. Putang taas ng grado mo, 90, pero gasolina pala, litro yan. Alam ko sa Amerika, ang standard na price ng per gallon nasa divided by 5 mo, mas mababa pa ang presyo. So $10 per gallon ata, kung $10. So hindi, wala pa. $5 ata, $5 or $6 per gallon. So ano pa? Kung ikumpara mo sa iba. Ngayon, ito ang unang kahirapan, itong unang ebidensya na kung bakit mahirap. Sa tuwing lalabas po ako, marami ako nakakausap ng mga kababayan natin. Kagaya sa akin, nakakurbata lang ako pero hindi naman ganoon yung presentasyon ko na mayaman ako. Wala, okay lang ako. Kasi nagpapasting ako, sanay na ako, kaya nga ako nagpasting para masasanay ko sarili ko kung wala na akong makakain. Marami pa ako nakakausap ng mga laborer, mga construction workers. Kahit yung mga sa jeep ngayon na kakaawa ngayon ng mga jeep kasi hindi na sila nagbibiyahe. Yung mga hindi sila sumali sa consolidation hanggang ngayon wala nang biyahe. So, ano ngayon ang mga lip service na binibigay ng ating pamahalaan? Sabi ni Grace po, Senator, bigyan na ko sila ng panibagong aral sa panibagong trabaho. Para kung nagsasalita po kayo, para kayo nagpapalit ng damit, hindi po ganun kabilis. Para kayo nagpapalit ng brief o nagpapalit ng panty, hindi po ganun kabilis. Ang hirap kayo makabubon, kagaya lang sa akin. Tinanggalan ako lisensya, hindi ako makabubon kagad. Kung paano lang lisensya, hindi ako makatin ng Supreme Court. Maliban sa depressed ako extremely, hindi ka makamubon kagad. Siyempre, in the face of aridity and disenchantment and of all those words uttered against me, hindi ka talaga makamubon. So kung ikaw, driver sa jeep, paano ka makamubon? All your life, you spent all the best years of your life driving on the streets ng king of the road. Wala na yung king of the road ngayon. Paano ngayon? Anong hanap buhay mo sa ngayon? Sige, Aberga, explain to us how could you do it, Attorney Larry Gadon, na sinasabi mo, haka-haka pa ba yan? Nawalan ng trabaho mga driver, 10,000 drivers ang nawawalan ng trabaho. So ngayon, na-problema kayo. Ito, ngayon, hindi nyo maitago. Na-problema kayo kasi marami ng tao nagreklamo na walang masakyan sa sakyan. Kasi huliin nyo yung mga jeep na pipilitin nyo na
magkakaroon ng consolidation at sila isasali sa mga korporasyon ng mga cooperative at kung magkaging korporasyon cooperative sila, mapipilitan sila ngayon bibili ng mga sasakyan na bago mula sa China, mula sa Korea at kikita kayo ng tinatawag na commission mula sa mga naggagawa ng mga sasakyan. Asan kayo ngayon? You are pronouncing to the whole world that you want to alleviate poverty, ikaw gadon. Bakit hindi mo kinontra itong PUV modernization program na alam mo 10,000 na drivers ang mawawalan ng hanap buhay? Sige nga, anong pagkain ibibigay mo dyan? Sinasadya ninyo na maghihirap ang Pilipino. Pagkat malapit ng eleksyon, madali nyo naman kukunin ang mga buto ng yan, bibigyan lang ayuda na 3,000 sa tatlong buwan. Mga senior citizens, may 6,000 ata sa 6 na buwan. Sa 6 na buwan. Di, 3,000, 6 na buwan. Ay, ako, ganito na lang ba tayo? Gusto nyo na magkaroon ng trabaho mga Pilipino kasi ang jobless rate ngayon na sa 3 milyon hanggang 5 milyon ang walang trabaho. Tapos, ginagdagan niyo pa ang hanay na walang trabaho na yung mirong maayos na hanap buhay yung mga jeepney drivers tapos tinanggalan niyo yung trabaho. Ilan ang nagdadagdag na walang trabaho? 10,000. Asa naglogik mo dyan, Bongbong Marcos? Napakabubo mo talaga ng presidente. Ay. Tapos sasabihin mo, mababawi mo pa, magagawa mo 20 pesos na, ano? Paputol pa ko ng liig ko kung matutupad yan 20 pesos per kilo na yan. Hanggang ngayon, kwento lang kayo ng kwento. Hindi niya pa rin natin napipigil yung mga smuggling. Unang solusyon ninyo na ginawa ninyo, Rice Tarification Law, RTL. Ano yung Rice Tarification Law? Tinanggalan ninyo ng kapangyarihan ng National Food Authority na bibili o angkat na siyang kapangyarihan na magsasabi kung ilang sakong bigas o ilang tonelada ang importin mula sa Vietnam, mula sa Thailand, mula sa India. Wala na kayong ibang alam na ekonomiya sa bigas, kundi import. Ito naman si Villar, na siyang utak o author ng tinatawag na Rice Tarification Law. Gustong-gusto niya kasi mako-convert ngayon sa residential at bibilhin niya, tapatayuan niya ng maraming kamilya, maraming Brittany, o ano ng mga subdivision. Ganito pa ang direksyon ng ating buhay sa Pilipinas. Why can't we accept the fact that many Filipinos are dying because of poverty? And why can't we accept the fact that the only way for you to keep Filipinos alive is to give them food through the work that they do? Why can't you accept the fact that it is always a truism in life that you must not give man a feast so that you will only feed him for a day, but you must teach him how to feast to feed him for a lifetime. Hindi niyo po alam yan? Mag-resign na kayo lahat yan. O tingnan na, basahin natin ang argumento ni Gadon. Nakakaasarang itong si Gadon eh. Alam mo, kapag mahina presidente, mahina din ang kanyang i-appoint ng mga tao. Life is hard, sabi ni Gadon, ha? Haka-haka lang yan. Anti-poverty Gadon says. Basahin natin ang salita ni Atty. Gadon. Sabi niya, Presidential Anti-Poverty Czar and disbarred lawyer Larry Gadon on Friday said that those who think life is hard are merely imagining things. Nag-imagine lang kayo. So imagine nyo rin, nabusog kayo. Ganun lang kasimple. Para maging imagine kayo, kabaliktaran na imagination. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lamang ang nagsasabi niyan. Haka-haka lang yan. Yan ang sabi ni Gadon. Totoo ba yan? Tingnan nyo yung kanyang argumento. Gadon said that those who believe life is tough need only go to malls. Punta ka na malls na ang dami Pilipino. Tanong, alam mo bang dahilan kung bakit maraming Pilipino din sa mall? Nagpapalamig, nagpapalipas ng gutom. Di mo alam yun? Iinom ng tubig para makatawid gutom. Pero ba anong klaseng argumento? Akala ko abogado ka. Nag-aral ka sa College of Law, nag-aral ka sa Science of Law. Nag-aaral ka sa mga arguments. Tapos, gano'n lang ang mo. Gano'n mo lang kasi sabihin na bastusin mga Pilipino. Hindi mo ba nakita yung mga 10,000 na drivers na wala ng trabaho?
Sige pa, mas patuloy natin basahin sinasabi ni Gadon. Sabi niya, pero ang katotohanan, magpunta ka daw sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, maraming tao ang naghirap dahil marami, punong-puno ang mall. Magpapalipas ng gutom, mapapalamig. Ang init-init sa labas. Isa pa sabi niya, Gadon Society, the fast food franchises in the provinces has proved that life was getting better. Lumalabas ka ng kalsada at napakarami mga bagong kutsi, napaka-traffic. Ano ibig sabihin yan? Kinunan mo ba yung mga bagong kutsi na yan? Hindi mo ba alam lahat ng kutsi ka naman? Alam mo naman yan, utang lahat yan. Car financing yan. Hindi ko alam kung saan ang galing ito. Sinong tatay at nanay ito. Alam ko taga Mindoro ito eh. You're out of touch, out of yung mga imagination mo. Hanggang ngayon po, wala ka pang ibinigay na solusyon para naman mabigyan ng matanggal kahit paano ang sakit ng kahirapan. Hindi mo ba alam yan, Mr. Gadon, na ang mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho bilang janitor, janitress, tatrabaho sales boy, sales girl, nagtatrabaho bilang construction worker, kahit na mga office workers, kahit yung mga medyo magandang sweldo, ano ang ginagawa nila ngayon? May mga anak sila ngayon. Ano ang ginagawa nila para makasurvive sa araw-araw na buhay? Yung iba dyan, pumipila dyan, nakikita ko mga diwata style na mga kainan, mga manginasal. Kasi bakit marami? Kasi nga, hinahabol na yung only rice. At maparami sila ng rice para isang araw, yun na yun ang kakainin nila, yun na yun ang magbibigay sa kanila ng lakas ng loob para kinabukasan, panibagong only rice na naman. Ibig sabihin, nagtitipid ang tao. Bakit nagtitipid? Kung sino ba naman ang gusto na pagkain sa kakasawa pa ulit-ulit? Pagkatapos, tingnan mo yung mga construction workers. Lalo na kayo nakakawa ng mga jeepney drivers natin. 10,000 yung sa buong Pilipinas. Anong ginagawa nila para mabuhay ko ng pamilya? May nag-aaral pa mga anak. Bumibili lang po ng isang maliit na noodles. Pag mabili nila yan, ilagay na sa isang kaldero, lagyan ng maraming tubig, lagyan ng noodles, lagyan ng 3 itlog, lagyan ng malunggay, dahon ng malunggay. Yun na yun. Yun ang kinakain nila araw-araw. Dinadamihan lang yung kanin. Tapos ang kanin ang mahal pa. Tipid-tipirin pala kasi 50 mahigit ay 1 kilo. Ganun po. Alam mo ba yan ganun? Ano ba yung naisip mo? Mula noon hanggang ngayon, nagiging papa na kapag na-appoint ka sa papa, hindi ka malang, wala man lang kami narinig na kagandahan sa iyong mga inulok. Tingnan mo sa kwan. Tingnan mo kung out of touch din ang amo mo, out of touch din. Ayan, ito sa bigas. Import ang gobyerno para kaya natin pababain. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. Nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababain. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. Ano solusyon niya? Pag-import? Solusyon ba yun ng import para mapababa ang bigas? Ay naku, wala ka nang inisip kung ano. Bakit hindi mo tulungan ng magsasaka, i-modernize mo para lumaki ang kanilang harvest? Kung lalaki ang harvest nila, bababa ang presyo ng bigas. Wala. Tapos iba pa mga binibigyan na ang pinakamatindi ngayon, yung Department of Agrarian Reform mo na Secretary ni si Conrado Estrella. Walang ginagawa kundi kinukuha ang mga lupa na pinamigay sa KLUA, binabawi. Kagaya yung sa Nasugbo, sa Lian. Kinuha naman ng pamilya Ruhas ang mga inaward noong araw na panahon pa ni tatay mo, inaward na KLUA sa mga farmers tapos kukunin balik. Grabe. Saan ba ito nanggaling ito si Bongbong Marcos? Kasi problema sa kanya kasi lumaki kasi sa Nakaw kumain sa Nakaw Kaya hindi niya naranasan nag-aaral din sa Lasal Subil, nag-aaral ng pag-high school. Ngayon, para naman makita natin
ito naman, ipakita natin ang pinaka-latest na survey sa pinalabas ng SSS. Laban ito sa mga sinasabi na manigadon. Ito naman ay kontra naman ito sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, SWS na survey. Pamilyang Pilipino ay nagugutom o maabot na sa 14% at pinakamataas sa NCR. Anong ibig sabihin ng 14%? Mahigit 1 milyon tayo na Pilipino sa buong Pilipinas. Ngayon kung 14%, so 14 million plus 1.4 million, that is equivalent to 15.4 million ang gutom na Pilipino. So paano mo ngayon yan? Tapos ito naman, survey din ng SWS ito. April 25 lang, itong nakaraang April lang. Ito ang survey. Mas bagong survey ito. O, ano nakikita ninyo? 46% ng Filipino families feel poor. Ibig sabihin, iniisip ng pamilyang Pilipino, halos kalahati na yan, 46. So kung 100 million, 46 million na Pilipino sasabi, mahirap siyang buhay. Ngayon, may 4.6 plus, so 46 plus 4.6, that is 50.4 million Filipinos are saying that they feel poor. Wala makain, ibig sabihin, kulang-kulang. Yan, karamihan. So ito ngayon, makikita mo, mga unwanted foods na pag-isipan na ng Pilipino kung paano gagawin pag-ulam ang mga pagkain na hindi dati kinakain. Tingnan mo yan. Mga Pilipino, nag-isip niya, di ba, yung niluluto niya ngayon, yung chicken feet niyan. Dati hindi naman natin pinapansin ng chicken feet. Tapos, ito, ganun pa rin, nagiging cheap food na ngayon ng Pilipino ang instant noodles. Dati magagawa. Ganun na talaga buhay natin. Ano bang makukuha natin na kagandahang nutrients sa instant noodles? Yan ang makikita nyo. So, wala na talaga hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pag-asa itong Pilipinas na ito. Kung hindi lang dahil sa inyo sa abroad, wala kayong pinapadala ng pera sa inyong mga kanyang pamilya, wala nang dolyaris sa Pilipinas ngayon. Sa talaan, sa record, ay dapat tumatansya. Ngayon bumagsak na ha. Dati $3 billion for every 3 months ang pinapadala ng mga $3 billion for every month ang pinapadala ninyong mga taga-abroad sa Pilipinas. $3 billion a month. Ngayon, nung nakaraang buwan, bumagsak. Ano ibig sabihin yan? Nagagalit na ba mga Pilipino sa abroad? Ayaw nung padala? Galit na ba sila sa kanilang mga kaanak? Kung wala yung mga OFWs at saka Pilipino na trabaho sa abroad, matagal na po natumba itong Pilipinas. Hindi ko alam kung anong kung ako yung presidente diyan, sa totoo lang, hindi maghirap ang Pilipinas. Kasi maraming pera ninanakaw lang. Una mong tirahin dyan, matanggal yung korupsyon. Sa budget, ngayon gusto pa nila sa next year, 2025, pataasin pa gawing 6+ trillion ang budget. Saan ka na makukuha ng pera? Ngayon, 5.67 trillion. Sa sunod, gawin nyo 6+ trillion. Utang naman kayo ng utang. Kukunti lang, kinikita. So, hanggang dyan lang, ganito po nangyayari sa atin kasi ang binuto po natin ay umpisa from the start ay puro mga mababaw ang isip, makitid, wala, mga incompetent sila lahat tawagin sa English, exceedingly incompetent. Yan ang problema dyan. Wala tayong magagawa kasi kinikilala natin na sila'y nanalo kahit alam naman natin na Smartmatic nagpapanalo sa kanila. Kaya, so yan po ang pinag-umpisa ng poverty, ng kahirapan sa Pilipinas. Yung pandaray sa baluta. So hanggang dyan lang muna, no? At magandang umaga sa lahat, aking mga kababayan. At magandang umaga, Larry Gadon, BBM. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List.
na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.